ikaw na lang muna, tago mo na lang sa ano mo, sa taguan mo ng pera. Kaya hawakan mo yan. 120, ito ano to han? 50, di ba? 50, so 100. Bibilangin ko to. 1. Ayan, muli, nagbabalik po yung lingkod at mega love shoutout po sa ating lahat. Ayan, ang topic po natin ngayon ay pera ni Oliver ay hindi po pinayagan or hindi hinayaan ni Daddy Frankie na tuluyang makuha ng mga kapatid ni Oliver. Siyempre wala naman talagang karapatan doon yung mga kapatid. Dahil unang-una ang pera po ay pinadala ng mga supporters, sponsor kay Daddy Frankie to support yung programa ni Daddy Frankie na tulungan na kasi yung programa ni Daddy Frankie tumutulong, so ipantutulong para kay Oliver. Ano po? Kung may pera man, abutin man niya ng milyon-milyon, si Daddy Frankie pa rin ang may karapatang humawak, hindi po ang kanyang mga kapatid ni Kuya Oliver. Ito na guys, no? May message. Suportahan pala natin si Daddy Frankie, guys. No, talaga namang napakaganda po ng kanyang programa. Ang tumulong talaga naman. Grabe. Mas kabang-abang lagi ang bawat video na ina-upload. And kanina nga kakatapos ko lang manood nung kay JR, yung isang ni-rescue nila na tagal na rin panahon na nandun sa may ilalim ng poste. Ayan, likha ni Daddy Frankie. Mawala galang kay Daddy Frankie. Mega love shoutout po guys sa inyo lahat. Suportahan po natin yan. Ayan na. Na naman sa akin. Wait, pera ni Kuya Oliver ngayong umaga, umabot na po ng 100. Umabot po yun ng 120,000 pesos. Baka madadagdagan pa yon, pero panoorin niyo po yung kabuuang video. Kay Daddy Frankie, ano po, umabot yun ng 120,000 pesos. Kaya lang medyo may konting lungkot, baka ngayon, pag nalaman na naman nila, may message na naman sa akin. Ayun ang masakit doon. Ito na, nakuha ko na po yung pera. Yeah. May message na sa akin ang pinsan, na ibigay ko na daw yung pera. Paano kung kailangan ko na yung pera para kay Oliver? Magkakaproblema. Yun. Kaya pinakadakisan, Ayun. Ano, narinig niyo sa intro? Pero konti pa at pupunta tayo sa kalagitnaan. Ano basta po kayo. Yan. Ayan, Okay naman po. Tapos lang natin naligo at paalis. Suportahan natin guys si Daddy Frankie. Ano po, sa kanyang mga advokasiyang nasimulan. Naman ang mission natin ngayon. Mamimigay po tayo ng bigas, grocery, asukal, kape. Para sa mga senior, para sa ating mga lolo't lola. Ayan, napakaganda ng kanyang layunin, no, sa ating kapwa, ang tumulong. Salamat kay Daddy Frankie. Yan, mabuhay po kayo at suportahan po natin. So punta po tayo dito sa 19 minutes and 33 seconds, ano po. At dito, ano ang nangyari sa pera? Saan dinala yung pera? Yan. Saan dinala ni Daddy Frankie yung pera? Kung ito man hindi naibigay sa mga kapatid ni Kuya Oliver. Ayan na po. Ano? Tuloy. para mapanood nila, makita nila. Sino kaya tao sa kubo? Ay, honey. Kumusta ka dyan? Ang ganda ng asawa ni Daddy Frankie. Okay ka lang? Yan. Eto, honey, yung pera kasi, nagkakaproblema ako dito. Okay. Kasi nung ini-announce ko to, na 100,000 ang pera ni, ni Oliver, kaya, nag-message na, di ba? Alam mo naman, nag-message ang pinsan, na ibigay na lang. Eh ngayon, 120 na. Lumalaki. Ay, sure. Baka may magme-message sa akin or baka may tatawag na sa akin. Yun ang mahirap. Malaki, 120. Paano pa kaya pag umabot ito siguro ng milyon, yung pera ni Oliver? Kung ngayon pa nga lang po kung napanood niyo yung video nakaraan ni Daddy Frankie na kinausap yung mga kapatid at kinukumpirma kung kakilala ba niya si Angelo. So ang sabi ng mga kapatid ay wala silang kilalang ang Angelo, pero ganun pa man ay nang itanong ni Daddy Frankie, ano ang plano do sa pera ni Oliver? Ang sagot agad ng ate ni Oliver, itatago sa bangko. Walang pag-aalinlangan, hindi nagdalawang isip. Agad-agad. Ang sagot, itatago sa bangko. Teka po muna, hindi po pwedeng ganun. Itatago agad-agad sa bangko. Alam naman na, kasalukuyang ipinagagamot si Oliver. Ang pera ay hindi po dapat itago. Gamitin, gastusin para kay Oliver. Ano po, kung yan ay maubos kay Oliver, no problem. Kay Oliver naman po talaga yun eh. O diba, hindi para itago ng mga kapatid. Tuloy. Ayaw ko rin na, kasi hindi sa akin to eh. Okay. Ikaw, ano sa palagay mo? Bibigay, ayaw ko kasi sa akin mag-stay ito. Okay. Ay, saan na pupunta yan? Kay Kuya Oliver kasi to. Okay. Bigay ng mga Gcash, di ba? Alam mo naman. Okay. Ay, paano? Kaya ang gusto ko, ipatago muna sa'yo. Sa'yo ko muna ibigay. At sa akin? Kaya alam nga namang, honey, kaya ito nakarating tong pera na to. Honey. sa atin. May kilig itong dalawang. Para kay Oliver. Okay. Ipinagkatiwala ng mga sponsor
sa poder natin. Tama. Eh, patago ko muna sa iyo. Correct. Hindi na po pwedeng hawak-hawakan ko to. Mamaya magastos ko pa to. Hindi rin pwedeng ibigay ko. Pasensya na po sa mga kamag-anak pinsan. Okay. Alam kong naiintindihan din nila ako, mga kababayan. Hindi naman po pwedeng ipahawak yung sinasabi nilang ibangko. Okay. Tapos joint account. Ay, hindi pwede. Ibabang ko joint account. So, kailangan, paano pala? No? Mahirap yun. Alam naman natin. So, ito guys, hindi na natin paririnig. Pwede nyo pong puntahan sa YouTube channel ni Daddy Frankie. At ang naging final decision talaga dito ni Daddy Frankie, sila ang mag-iingat ng pera or magmamanage ng pera para kay pera ni Oliver. Ano po? At hindi po pwedeng ibibigay sa kapatid kasi ang gusto ng kapatid, itatago sa bangko. So, joint account. So, pareho sila ni Oliver. Ay, paano? Paano si Oliver nito? Kung hindi pa talaga ganun lubusan na gumaling, I mean, kung lumabas, hindi pa rin ganun. Nakagaling at hindi pa rin talaga niya kayang i-handle yan, i-manage yung pera niya. So, para saan talaga kila Daddy Frankie? Tama lang yung naging desisyon nila Daddy Frankie. At ang pera ay nasa pag-iingat ni Aling Rochelle. Suportahan niyo po guys si Ma'am Rochelle. Si Aling Rochelle mayroon na po yung YouTube channel. Suportahan niyo po. Pero napakaganda At marami natutuwa dahil talagang pagdating sa mga kaperahan ng ganyan ay hindi ganun-ganun na basta nalang desisyonan din ni Daddy Frankie. Pero kagandahan nito, nakuha natin. Nalaman natin, nakuha nila Daddy Frankie kung ano ang plano ng pera, plano sa pera ni Oliver ng mga kapatid. Ang gusto nga po itatago. Pero ganun pa man, gustuhin man po na ibigay talaga ni Daddy Frankie at hindi naman niya iipitin. At syempre, alam naman natin na si Daddy Frankie ay tumutulong. May sariling pera naman talaga yan. So, hindi naman para pag-interesan ni Daddy Frankie yung pera ni Oliver. Ano po? Ang sa ganun sa kanya, gusto niya ibigay. Sa mga kapatid, na sa ganun ay walang masabi ang mga kapatid. Ganun pa man, ang taong bayan, baka magalit kay Daddy Frankie. Kasi sinisigaw ng taong bayan huwag ibigay. So, sino yung dapat sundin? Yung majority, yung may gusto, majority. Kasi magagalit bakit mo ibinigay? Ay, kailangan ni Oliver na panggastos. So, tama ang naging desisyon nila Daddy Frankie. Ano po, tama ang naging desisyon. Kasi, kung tutuusin niya, hindi naman talaga dapat itago po yung pera. Bakit nga ba itatago yung pera? Alam naman na yan ay gagamitin. Para kay Oliver, sa kanyang pagpapagamot. Pero yun na, sorry na lang doon sa pamilya, sa mga kapatid ni Oliver. At, yan, ayaw nilang sila nababas. Ayaw na, masakit na para sa kanila. At ang sabi ay sana ay ipanalangin na lang daw na gumaling si Oliver at yun naman daw talaga ang gusto niya. So, gano'n pa man, gusto nilang gumaling, pero sabi ko nga dapat ginawa nila ng paraan. Hindi man na ipagamot, na pa-injectionan, or sa mga ospital na dala, yun man lang sana din na naalagaan. Yun lang naman, na linisan. Hindi yung iwanan na lang na isang timba tubig doon, ng galon doon. Alam naman natin, sabi ko nga sa aking vlog, ang aking aso, yung kanyang tubigan, 2 araw ko lang hindi mapalitan, ang dami na pong kitikite. Ay ano pa kaya yung isang timbang tubig na 1 linggo yan na nandoon? Paano kung latak na din yung tubig, latak na rin puro kitikite. Yun lang, may pinakamahirap doon. Ayun na, maraming salamat kay Daddy Frankie at talaga namang napakaganda ng naging desisyon at ang pera ay itinago ni Aling Rochelle. Marapat lang talaga ng pera po ay gamitin kay Oliver at hindi para ibigay sa kamag-anakan sa mga kapatid at para ito ay itago sa bangko. Kaya nga po, alam nyo ba yung panawagan ni Daddy Frankie? Humingi ng konting tulong kasi siyempre sa pangangailangan. So, bigay ng sponsor ng mga supporters. Tapos bibigay sa kapatid. Unfair. Huwag niyo mo ipapakabas guys at ayaw ng mababas. Opinion lang, bigay lang kayo ng opinion nyo. Ayun na, supportahan po natin, patuloy natin supportahan ang mga upload video ni Daddy Frankie. Talaga namang napakaganda at kaabang-abang ang mga video, lalo pat nagpo-focus po sila sa mga, sabihin na natin yung mga kababayan natin na medyo yun na lihis ng landas yung kanilang kaisipan, medyo nawala na sa tamang pag-iisip at yun na nire-rescue nila. Meron pa nga isa po si nga pangalan nito, yung isa nagagawan sa pera, grabe naman. Siya daw ang dapat ang dapat bigyan ng pera kasi siya raw ang asawa, siya raw ang nag-aalaga. Napanood ko to tapos pakikita ko sa inyo yung picture. Ito, yan. Sino nakapanood po nito? Grabe, ayan. Ito yung asawa. Nalimutan ko na pangalan. Ibabalikan natin yung nandun na nakakulong na naghuhubad-hubad. So, ito yung asawa. Nung kasagsagan, kalagitnaan ng vlog nila Daddy Frankie, pumunta doon
At siya din, sa kanya daw dapat ibigay. Bigyan natin ng separate video yan, guys. No? Focus lang po tayo dito sa Bonita Pilapil. Kahit wala naman views, wala naman problema yan. Makapag-reaction lang ako. Yan. Sabi ko nga yan, napakaganda ng mga upload ni Daddy Frankie. Ano po, talaga namang doon naghahalo-halo. Alam, nagugulat ako, no? Pagdating sa mga kaperahan, pati sa sa flood control na yan. Pagdating doon kay Tatay Tekram, puro kaperahan din ng mga issue. Pagdating din dito kay Daddy Frankie, pagdating din sa mga kaperahan, mga issue din. Abangan niyo ako, guys, sa aking next video. Suportahan po natin Daddy Frankie. Ayan, mega love shoutout po sa inyo lahat. Ayan. Salamat kay Daddy Frankie, at ako po ay nakabilang sa kanilang group chat. Kasama po nila ako. At ang mga naka-add po doon ay mga binubuo ng reactor. Ayan, maraming salamat po. Ayan, guys, pakiclick ng thumbs up. Abangan niyo ako sa aking next video.